Ang hangin, darling. Oh my God. Ang lamig. Liko again. Oh. Oops. Wow! The hangin is real. Ang hangin, darling. Actually, may araw. Ang ganda ng araw. Oh my God. Ang lamig. Dito tayo sa Shinsaibashi. Nagmas ako kasi yung ilong ko, di ko na kaya yung lamig. Lamig. Hey, come here. Okay. Nahanap natin ang may Uniqlo pala dito. May mura din pala dito. Mga anik. Macadamia, 188. Oh, mura lang yung macadamia dito. Mas mahal ang Alford. Sorry, dear. Sorry naman. Perfect with tatlo. Kasama siya. Hindi ba? Babalik tayo dito mamaya dahil dito tayo sa Sky. So lamig mga darling. Hindi na naman nagko-connect si ano eh. Ayan, connected na siya. Uniqlo. Mamaya na lang pagbalik. Since dito naman yung ating ano, pagsakay. So cold here. This is Shinsaibashi, darlings. And actually, sisilipin natin si Glico for the last time. Daikoku drugs. So, ang na-notice ko lang, may drugstore na may items na mura sa drugstore, mahal dun sa regular na bilihan ng mga pasalubong. Tapos, may item na mas mura sa mga grocery compare sa bilihan. I mean sa drugstore. So, mga items sa sugi. So, dapat mabuo mo yung mabuo mo yung 5,000. Bibili ka sa isang store. So, 5,000, 5,000. Isang lapat, darling. Just for the pasalubong alone. Okay. So, we're heading to the mataong part ng Shinsaibashi kasi ito yung papunta sa Glico.
Glicoman. Samahan niyo ako mga darling maglakad. It's 4:48 na. Dami na naman tao sa Onitsuka. Tokyo na lang siguro kung maghanap ng mga shoes. Wala pa akong natitipuhan eh. Wait lang. Tignan natin yung Glicoman. Oop! Medyo malayo siya. 8 minutes walking. Pero syempre, hindi ito 8 minutes. Maglakad muna tayo mga darling and then balikan ko kayo pagdating ko doon kay Glico. Medyo nakakapagod maglakad at the same time nagbe-video sa salita. See ya mga darling. Hello mga darling, we are here sa may Ebisubashi Bridge, which is the ito pala yung Bigo 185. Ito mas mahal yung item. Mas mura yung sa kanila KitKat talaga. Pero kung hindi aabot sa ganon, bibilin ko ganon din. So I would rather buy na lang dito. 238. Try to compare the price later. And we are heading to the bridge towards the famous Glicoman. Ayan. Galing pala ako ng GU. May pinasabay sa akin ng aking kaibigan. Let me show you, my darlings. Whoa. Oops. Dahil maraming tao sa may bridge, ito tayo sa baba. Tayo sa isang level ng bridge. And it looks like hindi na tayo makakapag-donkey today. Ay, walang tao dito. Ang lamig mga darling. Ayan na si Glicoman. And then ang Dotonbori. And then yan, nasa likod lang niya ang Shinsai Bashi. Diyan ako galing. Ayan. Try natin mag-picture dito. Mga darling. Wait lang ha. Ayan mga darling. I'm with the Glico again. Kasi galing ako na Shinsai Bashi. Lamig! Naninigas yung daliri ko. Alis na tayo dito. Ang lamig! Naninigas yung daliri ko. Wala kasi akong gloves. So, nagtiwala na naman ako sa kapasidad ko ng malamig. Ilamigin niya ako eh. Siyempre, hindi na naman ako nagdala ng gloves. Diba? Tapang yan. Yan. So, yung mga pasalubong, nag-take ako ng mga picture. Check nyo na lang. Normally naman, pare-pareho lang naman sila ng price. Nagkakatalo na lang sa mga other items. Punta tayo sa Wigo.
dito. Maraming mga bilihan din. Tax-free. Ewan ko kung aabot ng 5,000 yung bibili natin. Kung umabot, we can get the tax-free. If not, walang tax-free. Ganun lang naman yung ano. Pero bilhin na natin yung mga items na mas makakamura ako dito. Ayan mga darling. O siya. Ako yung mamibili na ng mga anik. Para hindi ko na siya masyadong iniisip pag-uwi. Pagdating ng Tokyo, mga ano na lang, items na lang for if may makita ko shoes, ganon. O siya. See ya mga darling. Ayan, nasa house na tayo. Galing tayo ng Shinsaibashi kanina. So, ang lamig. Bumili lang tayo ng mga konting pasalubong. Ubos ng isang lapad, darling. And dinner time. Kita ba OOTD ko? Parang din. Dinner time. Wala akong maisip na kainin. So, ang sagot dyan ay 7-Eleven. 7-Eleven lang tayo mga darling. Ang lamig! Ang lamig dito sa Japan. Nasa Osaka pa lang tayo. What more? Try naman natin yung Family Mart mga darling. Kasi, since 7-Eleven tayo, lagi Family Mart naman ngayon. Tingnan natin. Napunta na ba kami sa Family Mart kanina? Nung isang araw. O basta. Mga darling. Tingnan natin kung ano yung pwede natin ilapor sa Family Mart. So lamig, mga darling. Sobra. Tsaka alam niyo mga darling, I can say na in fairness maganda talaga yung may kakilala kayo or friend kamag-anak dito sa Japan. Malaking bagay yung masasave nyo in terms of babayaran nyo sa accommodation compare sa ayun nga mag-hotel ka, Airbnb. So yung nagastusin mo para doon is diba pwede mo na siyang gastusin sa food. Pakita ko sa inyo. Soba noodles. Pasta din sila, rice bowls, at ito yung mga sandwiches and sausages. Mga darling, tingnan nyo naman. Tapos may mga salads.
So, na-try ko na yung melon pan. Craving satisfied na ako dun. Ay, bibili ulit tayo ng Pilkuro. Ayan. JM recommends yan. And then the pickled, mild spicy. Ayoko na. Cucumber pickles. Pero ang sarap niya. Ang lamig. So this one, Pilkuro. May fruit bowl. Tayo nahihirapan. Mag-basket nga tayo. Mga cheese something. Try this. Mahilig ako sa pickles kung hindi nyo alam, mga darling. Yan. Kita nyo na ang aking kagandahan. Bread. Parang Calbee. Almonds. Wala tayong chocolate sa katawan, ano? Yung masarap. Palagay nyo, mga darling. Try natin ang almond chocolate. Ay, hindi. May mani-mani. Alam nyo naman, nahihirapan tayong mag-uya-uya. Lamig. Oh, look at that. Meiji chocolate. Meiji chocolate. Strawberry. Oh. Cute naman ang mga stationery nila dito. Strawberry, mga darling, oh. Pili kaya tayo. Palagay nyo. Gusto nyo bang tikman? Strawberry ng Japan. Sige nga, try natin yung medyo may malaki. Yan, madalang lang yan, mga darling. Oh. Yan, madalang lang yan. Sige, try na natin. Ayan na, mga darling, let's pay. So, yun na nga, mga darling, galing na tayo sa
Wait lang. Family Mart. Ang lamig. Bumili ng ating makakain. So, mga 1.5 something yung nabili natin. And, lamig. Parang nahirapan akong magsalita sa lamig. Ayan po ang streets of Ibaraki. Ganitong oras ng gabi. Napakatahimik mga darling. So, napaka-peaceful compare sa chaotic na scenario kapag nasa mga train station kayo, nagmamadali lahat ng tao. Ayun. At sobrang di ako makapagsalita sa lamig. Mahangin pa. Yung hangin. Alam mo yung pag binuksan mo yung walk-in chiller, sasalubong yung hangin sa'yo. Ang train. The train. Diba? Ang ganda niya. Okay. Buti na lang malapit lang siya dito sa bahay. Feeling ko sobrang nipis ng hangin. Nahirapan ako huminga. Oh, darling. And, okay tayo second floor. Kalabig. Ayan, dito na tayo sa bahay. Prepare na tayo ng dinner. So, ayan na nga mga darling, no? It was a bit of a day. Parang sumakit uli yung paa ko. And, ayun na nga. Sobrang, pagod ng kakalakad pa din as usual. Ayan. So, dahil last night na natin ito sa Osaka, nag-family mart na lang tayo. Uy, ang sarap ha. Okay, so meron akong pork something na ramen na binili sa family mart. Siyempre, meron tayong rice. Rice is life. You cannot live without it. And then, meron din tayong mga sides dito. So, for the sides, may nakita akong pickled cucumber. So, alam niyo naman, I'm very fond of cucumber. And then, meron din ako nakita sa Family Mart na yung mga strawberry natin. Dahil hindi natin kayang bilhin. Well, kaya naman natin. It's just that we choose not to buy them. Kasi if I'll just consume it. Parang masyado naman akong in-spoil ko yung sarili ko. So, okay na to. It's 380 yen. There's one, 200 and something yen tong pickled. Ito is 598 yen. And, of course, 165. Oh, no, it's not. 178 yen for the nigiri na may tamago. And then, of course, ang pirkura. Ang sabi ng aking friend na si Jiro-san, sabi kasi ni JM, it's pilkul. Which is, in our version, pilkul talaga siya. If you're gonna read ito, pilkul. But if you're gonna read the Japanese, sabi ng friend ko, it's pirkura. Diba? Napaka-Japanese. Ayan. Maganda to kasi it's full of Lactobacillus shirota string for your healthy tummy. So, let's eat na mga darling. Bet ko talagang mag-soup ngayong araw na to kasi magtatrabaho pa ako mamaya. And, tingnan nga natin.
Ako naman mga darling, masarap. Meron siyang parang sauce dyan. Nilagyan ko lang siya ng hot water and siyempre, microwave. Alam niyo mga, everything here is microwavable. Tapos, let's taste the pickled cucumber. Harap. At ang lutong niya mga darling. Sorry ha, maingay akong kumain. Tandaan nyo, it's not rudeness kapag maingay kang kumain dito sa Japan. They love it. Meaning, you are enjoying your food. Kumpara sa atin. Nag-alarm na yung cellphone ko. Later pa. 1 more hour. Ayan, kanin is life. Sarap ng sabaw. Ang sarap ng sabaw mo siya sa kanin. The very Filipino in me. Ayan. Sabaw mo sa kanin. Ang sabaw ng Payless. Sorry. Kalat. Diba mga darling? So, ayan. O, diba? ASMR. Mukbang. Mukbang yan, besh. So, ayan. Masarap. And, hindi siya yung lasang betchin, mga darling. Sarap siya. In Fairview. Oh, diba? Meaning, for Japanese, you're enjoying their food. Kaya mga darling, tapusin lang natin tong ating main dinner. Tapos, mamaya, pakita ko sa inyo yung strawberry. Excited na ako mga darling sa strawberry natin. Patitikman ko na ang mga legit na strawberry ng Japan. See ya! So, yun mga darling, natapos na natin ating pagkain. Naubos ko yung noodle, pero may sabaw pa natira. So, mamayang madaling araw, pag ako'y nagutom, ayun, kakainin ko siya with rice, of course. Rice is life. So, ito yung mga strawberries. Sandali lang. Hugasan lang natin sila ng mabilis. Mga darling. So, ang strawberry ng Japan, napaka-legit. Well, katulad, itsura-wise, katulad lang din siya ng ano, yan. ASMR talaga. Yan. Katulad lang din siya ng strawberry natin sa Baguio. Pero syempre, these are grown in
stress-free environment. Wow! Ang tamis mga darling. Parang may ano. Parang siyang may asukal. Ang tamis. Sarap. Parang yung bata sa video. Ang sayap! Ang sayap-sayap! Napakatamis. Walang pakla. Kaya pala siya mahal. Kasi sarap niya. The same. Walang lamangan sa pamilya. Napakasarap mga darling. Kung may extra budget lang ako, bibilin ko yung isang ganyan. Sarap mga darling. Tanggalin natin tangkay. Ayan o. And then I will do this in one bite. Megan approve! Napakasarap. Nakakabitin. Pero 380 yan kasi. Yung tatlong piraso. Siguro yung pinakamalaki doon, 180. Yung dalawang maliit, tiga 100 yen. But for the experience, mga darling, it's worth the experience talaga. Siyempre, ang Percura. Megan approves din yan dahil hashtag JM recommends yan. Kalasa siya talaga nung Yakult sa atin. Alam mo yung pag ininom mo siya, babalik yung feeling nostalgic ka na bumalik yung pagkabata mo kung ano yung lasa nung Yakult nung bata ka. Parang ganon. Kasi ngayon pag ininom natin na yung Yakult, parang it's just a normal drink, ganon. Pero para sa isang bata, uminom ng Yakult, lalo na kung hindi ka naman katulad ng mga ibang bata na privilege makainom ng Yakult noong mga panahon natin, ha? Mga panahon namin. 'Di ba? Tapos makita mo si ate. Si ate na may daladalang trolley na may Yakult na hat na yung parang bucket hat. Tapos kukulitin mo pa si mami mo kaya si daddy mo. Pabili ka ng Yakult. And then that very moment na mainom mo yung Yakult na yun, yung feeling na yun, grabe mga darling. Ganon ang lasa niya. So, hindi siya yung parang, although, bahala na kayo, lahat, iba-iba naman tayo ng preferences. Ako ito yung nararamdaman ko pag ininom ko to, diba? Kaya yun. So, mga darling, that is it for our, that's it for my dinner, for my last, oh my god, it's my last night in Osaka. Tomorrow, we're gonna ride the overnight bus. Dahil ang Shinkansen ay mahal, mga roughly 5,000 to 6,000 pesos siya from Osaka to Tokyo. Of course, we're going the most economical route, which is the overnight bus.
At least, di ba, matutulog ka lang sa bus. Pag natulog ka sa bus, paggising mo, nasa Tokyo ka na. And then, baba tayo sa Ikebukuro Station going to Asakusa. Doon kasi yung ating tutuluyan. And this time, it's an accommodation. So, wala tayong kaibigan. Or may kaibigan ako doon, kikitain ko actually. But of course, wag naman tayong laging freeloader lang. Mahiya naman tayo, mga darling. So, ayun, doon na ako check-in ng bale 6 na yung arrive ko doon because tomorrow is 5. Arrive ko na doon is 6. And then, doon na ako until pauwi. So, ang ating flight pauwi is Tokyo to Clark. Mas malapit yan sa atin. And then, hopefully, marami tayong ma-explore sa Tokyo. Again, mga darling, it's gonna be a DIY again. Puntahan natin yung kaya natin. If hindi natin yan mapuntahan, wag nating ipilit. Wag nating i-push. At least, masasabi natin na there's always a reason to go back to Japan. And I will definitely come back here, mga darling. It's one of my favorite country. Talaga. Akala mo naman ang daming pinunta. isa siya sa mga talagang pangarap kong country na puntahan and to come and visit, explore, alam mo yun, ramdamin or experience ang pagiging turista dito sa Japan. I know magastos siya, mga darling, pero it's somehow a motivation para sa atin or para sa akin at least na magtrabaho, magsipag na. Alam mo naman, may mga times na talagang gusto natin maging couch potato lang tayo. Pero, pag naiisip mo na you have that travel na paparating, magsisipag at magsisipag tayo. At aside from, syempre, yung mga pamilya natin, yung mga motivation and inspiration natin, yung mga yan, darling. So, ayun lang. That's a wrap for today's video. Maraming salamat, mga darling, sa pagsuporta nyo sa maliit kong channel. Huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe. I-share nyo yung video kung may mga nakakilala kayo na gusto din nila mag-Japan and they're trying to do some like DIY na chill lang. Wala tayong time pressure. You do you, 'di ba? Kung ano yung pwedeng puntahan na kaya ng araw mo, puntahan mo. And then next time naman yung iba. Or if kaya, 'di ba? Within the day, edi mas maganda. And then yun, yung pasok sa budget natin. Huwag din nating ipilit, pigain, 'di ba, ang mga sarili natin to achieve, our dream travels. Diba? Nasa kanya-kanyang ano naman yan. Management kung paano natin tutuparin yung mga dream travels natin. So, ayan, hanggang sa muli, mga darling. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa aking Osaka, Japan trip. Ito po ang inyong lingkod, Megan Wonders. Kakalimutan mag-like, subscribe, and share ang videos. And God bless po sa ating lahat. See ya!